Praise God po, purihin po ang Panginoon. Ano po, tayo po muna ay manalangin sandali. Purihin ka, O Diyos, banal na makapangyarihan sa lahat, Ama. Muli po, Panginoon, maraming salamat po sa araw na to na muli mo kaming tinipon, Ama, sa gawain ito ng spiritual mentoring. Patuloy ko pong itinataas sa iyo ang gawain, Ama, at patuloy ko pong idinudulog sa iyo, Ama. At dalangin ko, Panginoon, sa mga oras na to, napakalinisin mo po ang aking puso, ano man ang nakikita mong bahid ng karumihan o aking pagkakasala sa buong maghapon, Panginoon Lord God, na nalalaman at di ko nalalaman, Panginoon. Humihingi po ako ng paglilinis at kapatawaran. Ama, malapit po ako sa inyong presensya, Panginoon. Patuloy mong parangalan, Ama, ang pangalan mo, Ama, sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong lingkod, O Diyos, na magamit sa araw na to, na maging daluyan ng pagpapala para sa iba, Panginoon, at pabigyan po kami ng malalim na kaunawaan, Ama, sa First King, Panginoon Lord God, chapter 9, Lord, in the mighty name of Jesus. Ikaw po ang magpahayag, gamitin mo lang aking mga malabi, Panginoon, paunawa mo sa amin, mga banal na salita, Panginoon, kapulutan namin ng aral, O Diyos, at patuloy namin kilalanin, Panginoon, ang iyong karakter, kilalanin namin kung paano kang kumikilos, kilalanin namin, Panginoon, ang mga tao noon, Panginoon, kung paano silang sumagawa at nagpatupad, Panginoon, ng kanilang mga posisyon, Ama, kung paano ginamit ang kanilang mga kapangyarihan, Ama, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Let your will be done ngayong oras na to, at nawa, Panginoon, tumimo sa puso at isip ng bawat isa, Panginoon, ang mensahe ngayong araw na to. Ang lahat ng ito ay para lamang sa kapurihan mo, Ama, at inaalay po namin sa iyo, Panginoon, ang gawaing ito. At even, Panginoon, ang mga buhay namin, Panginoon, sa mga oras na to, patuloy niyo pong pagpalain, Ama, sa pangalan ng aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. So, bago ko po simulan, yun pong mensahe, basahin ko lang po yung panalangin ni Solomon from verse 8 po, sa chapter 8 ng First King. Nasabi niya dito sa verse 22 pababa, pagkatapos nito sa harapan pa rin ng buong bayan, tumayo si Solomon sa harap ng altar. Tinaas niya ang kanyang kamay at nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Wagas ang pag-ibig na ipinadarama ninyo sa kanila habang sila'y nananatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David. Ang ipinangako ninyo noon ay tinupad ninyo ngayon. Kaya nga, Yahweh, ipagpatuloy ninyong tuparin ang inyong pangako kay David na habang panahon ay magmumula sa kanyang angkan na maghahari sa Israel kung sila'y mananatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. Pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangakong binitawan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit at kataas-taasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito pa kayang hamak na templo na aking itinayo. Gayunman, pakinggan ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, O Yahweh, aking Diyos. Dinggin ninyo ang araw na ito at na panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin, araw at gabi ang templong ito. Yamang kayo'y may sabi sa pangalan ninyo, mamamalagi rito. Sa ngayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa lugar na ito. Pakinggan po ninyo ang inyong lingkod at inyong bayang Israel tuwing kami mananalangin sa harap ng lugar na ito. Pakinggan ninyo kami buhat sa inyong tahanan sa langit at patawarin ninyo kami kapag nagkakasala sa kanyang kapwa ang isang tao at siyang pinanumpaan sa harap ng inyong altar sa templong ito, pakinggan ninyo sila buhat sa langit. At kayo ang humatol sa kanila, parusahan ninyo ang nagkasala at pagpalain ninyo ang walang kasalanan. Kapag natalo ng kanilang mga kaaway, ang bayan ninyong Israel dahil sa pagtalikod nila sa inyo, sa sandaling
Magbalik loob sila sa inyo, kumilala sa inyo sa kapangyarihan ng nalangin at nananawagan sa inyo ang templong ito, pakinggan ninyo sila at patawarin, ibalik ninyo sila sa lupaing ibinigay ninyo sa kanilang mga ninuno. Kapag ang langit ay nagkait ng ulan sapagkat nagkasala ang inyong mga bayang Israel, kung sila'y mananalangin sa templong ito, magpuri sa inyong pangalan kapag sila'y nagsisisi sa kasalanan at pagkakilalang iyon dahilan ng inyong pagpaparusa, pakinggan ninyo sila Yahweh, patawarin ninyo sa inyong ang inyong alipin, bayan ng Israel, ituro ninyo sa kanila ang landas na dapat nilang lakaran, ibuhos na ninyo ang ulan sa lupaing ibinigay ninyo sa inyong bayan. At ayan, purihin po ang Panginoon. So, sa madaling salita, hanggang sa dulo po, yun ang panalangin po ni Haring Solomon. At ngayon naman po, tayo po ay dadako sa chapter 9 po, So, purihin ng Panginoon. Dito makikita po natin sa binasa ni Ate Lisel mula 1 verse 1 hanggang 5. Ito po yung confirmation ng Panginoon sa answer niya sa prayer po ni Solomon. Kung natatandaan niyo po yung huling aking mensahe last week, no po Monday, yung first appearance po yung first pakikipag-appear ni Lord sa panaginip, sa pamamagitan ng panaginip ni Solomon, inanswer niya rin po ang prayer po ni Solomon. Ito pa lang po yung pangalawa. No po? Ito po yung pangalawa na tinugon ng Panginoon ng kanyang panalangin. No po? Nung kanyang natapos na po ang tahanan ng Diyos. No po? Sinabi niya doon, nung naipagawa na ni Solomon ang templo ng palasyo ng hari, no po, na lahat ng binalak nila, nagpakita muli sa kanya si Yahweh tulad ng nangyari sa Gibeon. Mababasa niyo po yan sa 1 King 3. Di ba? Yung pinag-aralan po natin nung nakaraan, na doon nga po nagpakita ang Panginoon sa kanya. At kung makikita nyo dito, no, sinabi ni kaya ko binasa yung sa chapter 8, no, nung nanalangin po dito si Solomon, sabi niya, yung mga mata mo, lagi mong ituon sa templo na to, sabi niya kay Yahweh. No po, kung makikita nyo po, dito sa sabi ng Panginoon sa kanya, sinabi sa kanya, ibinigay ko lahat ng hiniling mo sa iyong panalangin, itinakda kong ang templong ito ay maipatayo, dito mo ako sasambahin magpakailanman. Babantayan ko at iingatan ng templo habang panahon kung ikaw naman ay mananatiling tapat sa akin. No po? Sabi niya dito, mananatili, nawala po ako. Kung ikay mananatiling tapat sa akin, gaya ng iyong amang si David. Kung gagawin mong lahat ang pinapagawa ko sa iyo at susundin mo ang aking utos at tuntunin. Pananatilihin ko ang trono ng iyong angkan, iyan ang aking pangako sa iyong amang si David. Ayan, praise God. Pakimute naman po yung may tumatahol na aso. Salamat po. Amen. Ayan. So, pananatilihin ko ang trono. So, dito po, makikita nyo sa Tagalog, hindi po kasi siya masyadong kompleto. Pero sa English, sabi ng Panginoon sa kanya, Hallelujah. Sabi niya po dito, my eyes and my heart will be there perpetually. No, hindi lang yung mata ko, sabi ng Panginoon sa kanya, pati puso ko, sabi ng Diyos, no? Sa pagtugon po ng panalangin niya kay Solomon. Kung natatandaan niyo po dati, no, nanalangin si Solomon for wisdom, pero hindi lang wisdom ang binigay ng Diyos sa kanya. Because our Lord is more than enough. No po, ang Diyos, ano binigay sa kanya? Discernment, binigay din sa kanya. Binigay din sa kanya yung pagiging matalino sa pagdidesisyon. Even ang kayamanan binigay din sa kanya ng Panginoon, 'di ba? At karunungan, 'di ba po? Tayo pag humihiling tayo sa Panginoon, sometimes even hindi natin hinihingi, binibigay ng Panginoon sa atin. Ganun po yung Diyos na ating sinasamba at ganun siya nag-a-answer ng mga prayer natin. Kasi alam niyo po kung bakit minsan nananalangin tayo yung mga bagay na gusto lang natin, pero ang Diyos ang nakakaalam ng mga bagay na kailangan natin. Kaya dito po sabi ng Lord sa kanya, hindi lang mata ko, pati puso ko ilalagay ko sa templo na to. Na po,
Pero dito makikita nyo po yung confirmation ng answer ng Panginoon sa verse 1 to 5 sa panalangin ni Solomon. Pero andun din po sabi niya, natupad ko lahat ng pinangako ko sa iyo. Kasi ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Po? Katulad ng pinangako niya sa kanyang tatay na si Solomon ang magbibuild ng bahay tahanan ng Panginoon. Po? At dito makikita niyo naman sa verse ng 6 hanggang 9, po? Makikita niyo dito na hindi lang tumugon si Lord sa kanyang panalangin, po? Dito, nagkaroon din ng warning ang Panginoon sa kanya. No? Na mapananatiliin ko ang trono ng Israel na iyong angkan. Po? Kung ikaw, di ba, ay mananatiling tapat din sa akin, katulad ng iyong amang si David. Po? Kasi, kung maiisip niyo po in advance, bakit ganun yung sinasabi ng Diyos sa kanya? This time. Sometimes, kasi alam ng Diyos yung mangyayari sa future. Kaya, binabalaan siya. Kung mararamdaman lang niya yung pahiwatig ng Panginoon sa kanya, yung warning ng Lord, kung, merong if yan, matutupad lahat ng pinanalangin mo sa akin, di ba? The rest, tinupad ko na, at the rest ng panalangin mo ay tutuparin ko pa kung mananatili kang tapat sa akin katulad ng paglilingkod ng iyong amang si David. Po, David was not perfect. Alam natin yan. Alam natin na si David is not perfect. But alam niyo po na kung bakit nakuha niya yung puso ng Diyos, 'di ba? At ang paningin, binantayan si David hanggang mamatay si David because of his honesty, yung loyalty niya sa Panginoon. Po? Hindi kahit kailan sumamba si David sa mga Diyos-Diyosan. Po? At hindi siya kahit kailan natangay ng ibang tao sa paglilingkod niya sa Diyos. That is the difference between Solomon and David. Po, kung makikita nyo sa kanyang paglilingkod. Po, kung masusubaybayan nyo ang paglilingkod. Kaya may warning dito si Solomon. At talagang pinipraise ni God yung kanyang tatay. Even he's in death, 'di ba? Even patay na siya, even nasa langit, nasa kabilang buhay na, po, hindi mapigilan nila na purihin yung pangalan, yung memories ni David na ginawa niyang tatak sa mga tao, yung katapatan niya. Katapatan niyang umamin kung siya ay nagkakasala, that makes him closer to the heart of the Lord. Yung humility ni David na laging nagtatapat sa Panginoon at hindi siya nagdi-deny kapag nagkakasala siya. Patuloy siyang sumusunod kahit nagkakamali siya. Po, yun yung katapatan, It's not perfection. Hindi perfection ang hinihingi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung katapatan natin sa paglilingkod at pag-amin natin ng mga pagkukulang natin. Po, yun yung hinihingi ng Diyos. Kasi kitang-kita niya lahat ng ginagawa natin. At ganun din yung warning ng Panginoon sa buhay ni Solomon. Na mananatili sa iyong angkan, katulad ng pangako ko sa iyong ama, kung mananatili ka ring tapat sa akin. Same thing sa atin. Mabuti ang Diyos sa mga taong tapat sa paglilingkod sa Kanya. Po? Kasi He is more than enough. He give more than pa sa hinihigit na inaakala nating ibinibigay. Kaya nga kapag nagpapala ang Diyos sa atin sa mga answer prayer natin, He give more than we ask. Diba po? Binibigay niya yung more than pa sa hinihiling natin. Kasi ganun yung pinaglilingkuran nating Diyos. Pero sinabi niya rin dito, kung tatalikuran ako ng tao, diba, ng lahat ng tao, lalo na sa Israel, 'di ba? Ito naman ang isasagot niya sa tao. Ang isasagot ng tao sa kanya kapag sila'y nabigo sa pakikipaglaban, po, at sila ay tumalikod at sumamba sa ibang Diyos, sabi ng Panginoon, sa sulat na to, 6 hanggang 9 po. Po, sila po, ay magkakaroon ng calamity on them. Po, pababayaan sila ng Panginoon. At yun ang sasabihin nila, yun ang itutugon nila sa mga tao na kapag nangyari yon sa lugar ng Israel, ang itutugon ng mga tao sapagkat po, tinalikuran nila si Yahweh. Yun lang ang magiging dahilan nila po, na nagligtas sa kanila sa mga ninuno mula pa sa pagkailipin sa Ehipto. Sumamba sila at naglingkod sa ibang mga Diyos, kaya pinabayaan sila ni Yahweh na mapahamak. Same thing sa atin.
kung merong more than pa sa puso natin na paglilingkuran natin ng higit pa sa Diyos, dahil yan ang first greatest commandment ng Panginoon. Siya ang mahalin natin, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong pagkatao. Kaya if there's more pa, 'di ba, na nagnanakaw ng paglilingkod mo sa Diyos, no, that is adultery sa kanya. No po. Kaya doon minsan hindi natin napapansin, no, na may mga nakapag-i-steal, nakapagnanakaw po, no, ng pagse-serve natin sa Panginoon. No, sometimes our busyness, 'di ba? Yung busyness natin hindi natin namamalayan, nagiging Diyos-Diyosan na yung trabaho natin. Amen, nagiging Diyos-Diyosan na sa harap ng Panginoon. No po? Yung pagka-busy natin sa lahat, sa pamilya natin, no po? Sa ibang bagay, ano po, na hindi natin naisasama ang Panginoon. Hindi natin siya na-acknowledge, na po, it is adultery para sa kanya. Kaya even yung mga tao na nakakasalamuhan natin, no, yung pag-una natin sa kanila more than God, no po, minsan po hindi natin namamalayan, nawawalan tayo ng atensyon sa Panginoon, no. He is a jealous God, no po, tatandaan natin. Kaya kung mawawala ang ating pag-worship at hindi natin ma-embrace natin yung other God, no po, sa buhay natin, hindi natin namamalayan at ma-worship natin sila, nang hindi natin namamalayan at mapag-serve natin sila, na po, nang hindi na mamalayan. Therefore, kaya na nga, sabi niya, the Lord has brought all this calamity on them. Lahat ng bagay na ikapapahamak mo, na po, even today, hindi nagbabago ang Panginoon. Pag may rume-replace sa Diyos sa puso mo, i-expect mo din, na po, na makakaranas tayo ng mga calamity. No po, makakaranas tayo ng bagay na hindi rin gusto namang gawin ng Panginoon, pero loloobin niya, wag ka lang mapalayo sa kanya. Ano po? Kaya maging magkaroon tayo ng denying to ourselves, magkaroon tayo ng sensitibong pakiramdam. Ano, kapag tayo napapalayo na, yung puso natin napapalayo na sa Panginoon, kung hindi na tayo nagiging tapat, kung hindi na tayo nagiging loyal sa Kanya at faithful sa paglilingkod, no po, in any aspect of our life, no po, sa kahit anong aspeto, even in our resources, 'di ba? Yung ating mga kinikita, 'di ba? Even sa lakas natin, 'di ba po? Kailangan 'yan, nagkakaroon tayo dahil may warning po ang Panginoon, as he warning Solomon, no po, sa kwento ng First King. And then makikita po natin, no po, na yun yung covenant ng Panginoon, pero meron din siyang warning, no po, na kung hindi ka makakasunod, 'di ba? Hindi ko rin matutupad yung aking covenant sa iyo. Parang give and take. Kasi it is relationship. So give and take po ang proseso ng Panginoon. Ibibigay mo sa akin ang buong puso mo, ibibigay mo sa akin ang buong paglilingkod mo, at papalitan ko rin 'yon ng pag-iingat, 'di ba? At the same time, lahat ng angkan ninyo hindi mawawala sa pamumuno at hindi kayo mapapahamak dahil ang mata at puso ko ay laging nakatuon sa inyo. That is the covenant of the Lord kay Solomon. So makikita nyo po, dito naman sa verse 10 hanggang 14, ito naman yung iba pang mga ipinagawa ni Solomon. Kasama dito yung nagpatayo din po siya ng kanyang palasyo. So sabi na dito, 2 taon na naggugol si Solomon sa pagtatayo ng templo ni Yahweh at ng kanyang palasyo. Si Hiram na hari ng Tiro ay nagpadala ng kahoy na cedar at cypress sa ginto na ginagamit doon. Para dito siya ibinigyan ni Solomon ng 20 lungsod na lupain ng Galilea bilang kapalit. Na po. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na binigay, pakimute nga po yung bagong pasok. Amen. Salamat po. Ngunit nang dumating si Hiram mula sa Tiro upang tingnan ang mga lungsod na binigay sa kanya ng Solomon, hindi ito lubos na nasiyahan. Kaya sinabi niya, kapatid, bakit naman ganito ang mga lungsod na ibinigay mo sa akin? Kaya tinawag niya ito na lupa ng Kabul. Ang mga lungsod na ito, na iyon hanggang ngayon. Nagpadala rin si Hiram kay Solomon ng 4,200 kilo na ginto. So, dito makikita niyo po na nagbigay ng lupain si
si Solomon, ano po, sa kay Hiram, sa hari po ng Tyre, no po. At nakita nyo dito na hindi siya na-please sa binigay na lupain ni Solomon para sa kanya. No, kaya niya po tinawag ito na Kabul. Na po, tinawag niya yung land ng Kabul. Na po, hanggang ngayon daw po, yun po ang tawag nila sa mga lugar na yon. Na po. At sinabi niya, hindi natin alam, hindi naman dinescribe kung ano itsura ng mga lupain na binigay, kung bakit dininay niya, or parang hindi niya nagustuhan, or di siya nisiyahan, ano po. Pero alam niyo po ba na hindi to dapat ginawa ni Solomon ayon po sa panukala ng Panginoon sa kanya. Kasi ang Panginoon po yes, binibigyan tayo ng property, sa kanila binigay po ang Israel. Pero hindi siya pinahintulutan ng Panginoon na ibigay niya sa iba na hindi taga-Israel, kasi ang Israel ay pangako sa kanila. Yung mga lupain ng Israel ay pangako lang sa mga tao ng Israel. Sa mga remnant ng Israel, hindi po para sa ibang hari. So hindi po to magandang idea na ginawa po ni Solomon. Kaya nga hindi to ginawa ng kanyang tatay, kung napapansin ninyo, no? Si David, hindi niya to ginawa sa ibang tao. Ginawa niya lang ito sa mga taong namumuno, sa king, sa mga kamag-anak ni Saul. Kung babalikan niyo po at mapapansin niyo lang yung panahon ng pamumuno ng kanyang tatay sa panahon ng pamumuno ni Solomon. Binigyan niya ng mga property yung anak ni Solomon, anak ni Jonathan, di ba? Pero hindi po ang mga tao sa ibang lugar o labas sa lugar ng Israel. Amen? Pero ganun pa man, dahil ito ay hindi ginawa ng tatay, ni Solomon sa hari na to, kaya po nakita nyo yung pagbalik niya, binalik niya naman din ng 4,200 na kilo ng ginto bilang balik doon sa kahit hindi siya nasiyahan sa binigay ni Solomon, dahil siguro po parang compromise na lang siya, 'di ba? Compromise na lang kasi ito hindi talaga to ginawa ni David sa kanya kahit matagal na silang magkaibigan. Yung bigyan siya ng lupa o part ng lupa po sa part ng Israel. Po. Kaya yun po yung nangyari. So sa 15 po, makikita natin diyan kung paano naging slave labor, po, yung mga from remnant Canaanite peoples, po. So gumamit daw si Haring Solomon ng sapilitan, po. So nakita niyo dito yung labor force, po, yung forcefully niyang ginamit daw po sa pagtatrabaho na maipatayo yung templo ni Yahweh sa kanyang palasyo at upang patatagin ang Milo, po. Pag sinabi pong Milo, po, ito po yung lugar na ito yung Hebrew term nila na pag sinabing yung mga kilalang lugar, yung mga prominent na lugar, yung mga kilala na city, po. Ito yung tinatawag, ito yung mga lugar na yon, yung Hazor, Megiddo at Gezer, Ito yung mga malapit sa lugar ng palasyo na mga kilalang lugar, po. Ang Gezer ang dating lungsod ng Cananeo. Dinescribe po dito na sinalakay at sinakop ng Paraon, hari ng Ehipto. Sinunog niya at pinatay ang mga taga roon. Pagkatapos binigay kay Paraon ang lungsod na ito, ibinigay ng Paraon ang lungsod na ito kay Solomon bilang dote ng kanyang anak na naging reyna ni Solomon. Ngunit ito'y muling ipinatayo ni Solomon, ipinagawa niya ang Bet-Horon sa timog, ang Baalat, ang Tadmor na ilang, at sa mga lungsod ng bayang himpilan ng kanyang mga kabayo at karuwahe. Ipinagpatuloy niya ang lahat ng ipagawa sa Jerusalem, sa Lebanon, at sa lahat ng lupain ng kanyang sakop. Sa pilitang pinagtrabaho ni Solomon ang mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Hivita, at Jebuseya na nakatira sa lupain. Ito ang mga anak at apo na nakaligtas ng inutos ni Yahweh sa mga Israel na lipunin ang lahat ng lahi na daratnan nila sa lupain ng Kanaan. So makikita nyo po hindi ang mga Israelite ang pinors niya na maging nasapilitang paggawa
na po ng templo. Ibang mga lahi, no, yung mga Amoreo, Heteo, Perizeo, Hevita at Jebuseo, yung mga ginamit niya, no, para po magtayo, no, ng sapilitan para sa paggawa po ng templo. No po, kaya sa halip, ang ginawa lang po sa mga Israelita, ang ginawa nila ay sila yung ginawang mandirigma, kawal at pinuno ng hukbo ng kanyang kabayuhan at kanyang mga karuwahe. Sa sobrang dami po ng kayamanan na at maraming biniling mga kabayo dahil biruin nyo, buong mga ng Israelite ang nagtitingin sa kanyang mga kabayo at mga karuwahe. Ang bilang ng mga tagapangasiwa ni Solomon ay pinamahala niya ng magagawa ay 515 katao. Nang mayari ang palasyo, pinagawa niya ang reyna na anak ni Paraon. Pinalipat niya ito mula sa lungsod ni David. Pagkatapos pinagawa niya ang Milo. Ayun. So, praise the Lord. Po? At ayun na naman, nagdala na naman siya ng ni Paraon, po, ng lahi na naman ni Paraon sa kanyang lungsod, po, sa lungsod ni David. At makikita natin sa following na mga kwento kung paano magiging sanhi ito ng mga katitisoran na mangyayari kay Solomon, po, abangan natin. Kasi, yun yung mga disobedient na hindi niya napansin, 'di ba, nung una pa lang, na magiging kapahamakan niya. So, taon-taon, 3 beses daw pong naghahandog si Solomon sa altar na itinayo niya para kay Yahweh. Nag-aalay po siya doon ng handog na susunugin at pinagsasaluhan na nagsunog din siya ng insenso para kay Yahweh at pagkatapos niya ng pagtatayo ng templo. So, nagsagawa rin si Solomon ng maraming barko ng Ezion, Geber at lungsod na ito na baybayin ng dagat na pula sa lupain ng Edom, malapit sa Elat. Upang tulungan ang mga tauhan ni Solomon, pinadalhan siya ni Hiram ng sarili niyang mga tauhan parang mga sanay magdaragat. Pumunta siya sa Ophir, no? Ophir at pagbalik ay nag-uwi siya ng 14,700 kilos na ginto na dinala niya kay Solomon. Wow, napakarami po, Kung makikita nyo, nabanggit dito yung country ng Ophir. Po? Alam nyo po ba, itong Ophir na to, nabanggit to sa Job 22:24. Sabi dito ni Job, makikita nyo doon, then you will lay your gold, the dust, and the gold of Ophir among the stone and brooks. At ito na nga, yung pagkakasabi ni Job na yun, na inalay nila yung mga yaman ng Ophir, po, nakuha ng mga Israel at dinonate, parang donation sa kanila ng haring Harim, tama po ba? Yeah, si Hiram, sorry. Si Hiram po, na napapakinabangan ng mga Israelita yung yaman, po, na kahit sa ibang lugar na dinala po sa kanila, po. So, makikita nyo, ang lugar ng Ophir, po, ito ay nasa bandang Arabia na po sila. They are eastern coast ng Africa, po. Sila ay mayaman sa gold, po. Kaya yun po yung pinapalit, po, yung pinapalit ni Haring Harim para sa kanila, po, para sa pagpapagawa, po, at pagtulong din, po, na nagsesend siya ng mga tao. Yun yung friendship na natayo una ni David kay Haring Harim at pangalawa po ni Solomon kay Haring Harim. Po, kaya Hiram, sorry, napabaligtad ko. Hiram, po. Kaya yun po yung susunod na kabanata, po, kung ano pong magaganap, nakikita po natin sa verse, po. So, yun yung pinakamahalaga dito sa part na to, kung how God answer, po, yung pangalawang pakikipagtagpo ng Panginoon sa kanya at pagtugon na may kasamang warning po, po. At the same time, na-apply din natin sa sarili natin, po. At yun nga po, makikita nyo na hindi inalipin, yun yung mga application dito, na hindi inalipin ng mga Israelita, bagkos ginamit niya yung ibang mga lahi na sapilitan niyang ginamit para sa pagtatayo, po. At natapos naman ang templo ng Panginoon kasama ng kanyang palasyo, po. At ganun pa rin, patuloy nating nakikita ang provision ng Panginoon, po,
Bagamat may mga desisyon siya, no po, na hindi niya sinangguni sa Panginoon, no po, yung pagbibigay niya ng lupa, no po, and I believe that is against the Lord kasi hindi siya sumangguni sa Panginoon. But then, no po, makita natin sa mga susunod na pangyayari at kaganapan po yung kahalagahan ng kwento na to, no, na makikita natin that there's is disobedient, there's is obedient na nakikita natin sa pagsunod, and it is hard to live without sin. Hindi po talaga madaling mamuhay nang wala tayong pagkakasalang nagagawa sa Panginoon. But ganun pa man, tayo dapat ay laging nagsisiyasat, no? Sinisiyasat natin yung ating sarili, yung ating pagdidesisyon, no? Yung ating buhay sa harap ng Diyos. We have to humbly ourselves lagi po sa Panginoon, At lagi nating iingatan yung ating pananalangin. Pananalangin sa harap ng Panginoon. Kasi as Solomon prayed, nakita niyo po, masyado siyang bold na mag-pray sa Panginoon. At lahat yon nadidinig ng Diyos. Kasi ang panalangin, hindi yan nagiging mahalaga kung hindi yan naririnig ng Panginoon. Kaya we pray because alam natin that there's God who listen to our prayers. And there's God who knows our needs more than we can imagine. Because our Lord is more than enough kapag nagbibigay siya, yung kanyang blessing, walang limitasyon, Kung ikaw humihiling ka lang ng maliit na bahay, ang Diyos gusto kang bigyan ng palasyo. Amen. Kung ikaw ay humihiling sa Diyos ng konting puhunan, ang Diyos gusto kang bigyan ng malaking puhunan. Amen. Kung ikaw ay humihingi sa Diyos ng nililimitahan mo yung buhay na kaya niyang ibigay sa iyo, gusto kang bigyan ng mahabang buhay ng Panginoon for His purpose and for His glory. Amen? Kaya bawat tao po na sa atin tayo, tuwing mananalangin tayo, let's mind our prayer na po. Yung mga bagay na alam natin na magagamit din tayo for His purpose and for His glory. Amen. So, purihin po ang Diyos at maraming salamat po sa muling opportunity ng pinagkaloob ng Panginoon sa bawat isa sa atin na pagsalusaluhan natin na po ang mensaheng ito. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you, Father God, for this moment, Panginoon, na nabigyan mo muli ako ng oportunidad na maihayag ang iyong salita, Panginoon. Salamat po sa bawat tao, sa bawat karakter na ginamit mo ngayong araw na to. Salamat po how amazing God you are, Panginoon, na pinapakita mo on how you answer prayer, Panginoon, na higit pa sa sinasabi namin, hinihiling namin yung kaya mong ibigay sa amin, and you never change, Father God. Kaya alam namin na anuman ang aming kahilingan sa iyo, anuman ang pagsusumamo namin sa iyo, anuman ang mga bagay na dinudulog namin sa iyong luklukan, Panginoon, Lord, nakikita mo po ang bawat desire na aking mga kapatid sa mga oras na to, sa buhay po ni Pastora Shirley, Ma'am Risa, Ate Rochelle, Pastor Rene, Nanay Andrea, Ate Lizelle, Pastor Art, Ate Benita, kay Veronica po, kay Kuya James, kay Annalyn, kay Rose, at sa inyong lingkod, Ama. Lord, patuloy ko pong idinudulog sa iyo at patuloy mong siyasatin, Ama, ang aming mga puso at nakikita mo, Panginoon, yung aming mga pangangailangan, yung aming mga panalangin, Lord, nadinig mo, Panginoon. At alam ko, O Diyos, na walang bagay, Panginoon, na imposible sa iyo. Alam ko, Panginoon, na ikaw ang Diyos na kakatugon ng aming mga pangangailangan, ikaw ang Diyos na nakakarinig, ikaw ang Diyos na nakakita at may puso, Panginoon, para sa amin dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin bago ka namin minahal. Kaya naman, Panginoon, salamat po sa mensaheng ito na pinapakita mo that you answer our prayer sa buhay ni Solomon. Panginoon, you never change. You're the same God yesterday, today, and forevermore, as you said in your word, Father. So you are the same God na nakikinig ng panalangin noon, and you are the same God na nakakadinig ng aming pagsusumamo at panalangin ngayon. Salamat po, Ama, sa mga favor mo. Salamat sa mga portion na ipagkakaloob mo at ibubuhos mo. Salamat sa pagpapala ng salita mo, Ama. Ang lahat ng ito ay inaalay ko sa iyo, Panginoon, na maging mabangong samyo, Ama, ang aking ginawang paglilingkod, ang oras na ibinigay namin, Panginoon Lord God, na itinalaga mo ngayong oras na to, sa iyo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa matamis na pangalan at buhay na pangalan ng aming Diyos na si Jesucristo, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and Amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.